Ako si Carlo, isang simpleng lalaki na nahulog sa isang komplikadong mundo ng social media. Sa kabila ng lahat, mahal na mahal ko si Mia. Siya ang babaeng nagbigay kulay sa buhay ko, pero sa isang iglap, parang nadama kong nagiba ang lahat. Nagsimula ang lahat sa isang umaga na tila ordinaryo. Nasa opisina ako, abala sa trabaho, nang biglang nag-vibrate ang telepono ko. Isang notification mula sa social media. Nag-iwan ng komento si Mia sa isa kong lumang post na sino siya? Kasama ang isang emoji na tila hindi natutuwa. Napatigil ako. Sino nga ba ang tinutukoy niya? Bumalik sa akin ang alaala ng post na iyon. Ito ay noong isang taon pa, isang larawan ng team building sa dagat. Nandoon ako kasama ang mga katrabaho at sa tabi ko, si Ella, ang HR officer namin, na walang mali siya kung nakatabi sa larawan. Hindi ko na ito inisip dahil wala naman itong ibig sabihin. Ngunit tila nag-iba ang ihip ng hangin. Agad kong tinawagan si Mia, ngunit hindi siya sumagot. Ipinadala ko ang mensahe, Mia, wala yon. Wala kang dapat ipag-alala. Paliwanag ko mamaya. Pero mukhang hindi siya kumbinsido. Nagtatalo ang isip ko. Anong kailangan kong gawin para mawala ang kanyang duda? Pag-uwi ko, sinalubong ako ng katahimikan. Walang Mia na sumalubong sa pintuan. Walang yakap na nakasanayan ko. Mia? Tawag ko habang tinutunto ng salas. Nakita ko siyang nakaupo sa sopa, nakatingin sa telepono niya at tila malalim ang iniisip. Mia, pag-usapan natin to, paunang sabi ko. Ngunit hindi siya kumibo. Nagpatuloy siya sa pag-scroll at sa bawat paglipat ng screen parang may tumutusok sa dibdib ko. Carlo, sabi mo sa akin lahat, di ba? Bigla niyang sabi. Tumitig siya sa akin ng diretso, puno ng katanungan ang mga mata. Bakit hindi mo sinabi sa akin na may kasama ka sa larawan na yon? Mia, hindi ko naisip na mahalaga yon. Larawan lang yon. Wala akong ibang intensyon, sabi ko. Ngunit ramdam ko ang pag-aalinlangan sa kanyang titig. Pero bakit parang may tinatago ka? Ano bang meron sa inyong dalawa ni Ella? Tanong niya at doon ko napagtantong mas malalim ang sugat kaysa sa inakala ko. Si Ella, HR officer namin siya, Mia, wala kaming kahit ano, pagmamakaawa ko. Ngunit tila hindi sapat ang mga salita ko para matunaw ang yelo sa pagitan namin. Nang gabing iyon, niyakap ko siya, ngunit ramdam ko ang layo. Parang may pader na hindi ko mabuwag. Sa bawat paghinga niya, ramdam ko ang bigat ng hindi pagkakaintindihan. Kinabukasan, nagplano akong kausapin si Ella para maging malinaw ang lahat. Naisip kong baka makatulong siya sa pag-aayos ng gusot. Ngunit sa pagpasok ko sa opisina, isang email ang bumungad sa akin, galing kay Ella. Carlo, alam ko ang nangyayari. May dapat kang malaman. Nakasaad sa simula ng mensahe. Ang kaba sa dibdib ko'y lalong bumigat. Anong alam ni Ella na kailangan kong malaman? Sa pag-scroll ko pababa, nagulat ako sa mga sumunod na linya. May mga taong humihingi ng impormasyon tungkol sa'yo. At may isang tao na lihim na nagmamasid sa mga galaw mo. Ang mga salita ay parang dagok sa akin. Sino ang taong ito at anong impormasyon ang kailangan nila? Sa likod ng lahat ng ito, tila may misteryong dapat akong tuklasin. Nagpupumilit ang utak ko sa pag-iisip kung sino ang nasa likod ng lahat ng ito at kung paano ito makakaapekto sa amin ni Mia. Sa puntong ito, hindi ko alam kung alin ang dapat kong unahin, ang relasyon namin ni Mia o ang misteryong bumabalot sa buhay ko. Ngunit isang bagay ang sigurado, hindi ko ito hahayaang masira ang lahat ng pinaghirapan namin. Sa isang linggo matapos ang hindi namin pagkakaintindihan, ang mga araw ay tila mabibigat sa damdamin. Ang mga mensahe ni Mia ay naging mas maiksi at ang dati naming masiglang usapan ay tila napalitan ng malamig na katahimikan. Kahit pa nga sa mga simpleng bagay, parang may pader na sa pagitan namin. Ang tanging koneksyon na lamang ay ang pag-asa ko na maayos namin ito, na sana kahit paano ay may linaw na dumating. Sa isang Biyernes ng gabi, naisipan kong tawagan siya.
Hindi ko na matiis ang katahimikan. Mia, bungad ko habang hawak ang aking cellphone. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Alam kong hindi ito ang tamang paraan, pero kailangan ko lang talagang malaman kung ano ang nangyayari. Tumagal ang ilang segundong katahimikan bago ako narinig na huminga siya ng malalim. Ayos lang, mag-usap tayo, sabi niya, ngunit dama ko ang lamig sa kanyang boses. Nagkita kami sa aming paboritong coffee shop kung saan unang beses kaming nagkakilala. Ang mga alaala ng aming masayang simula ay tila mga multo na bumabalot sa amin habang kami naupo sa sulok na mesa. Ano ba talaga ang nangyari, Mia? Tanong ko, pagod na sa mga pag-aalala at pag-aalinlangan. Nagkibit balikat siya. Alam mo ba kung gaano kalaki ang epekto ng mga simpleng bagay na ginagawa natin online? Yung isang comment mo sa post ni Carla, hindi ko iyon nagustuhan. Mukhang inaasar mo ako sa harap ng mga kaibigan natin. Sakit nun, lalo na't alam mong hindi ko siya gusto. Napabuntong hininga ako, hindi ko alam na ganoon kalalim ang sugat na naidulot ng isang inosenteng biro. Sinubukan kong ipaliwanag, hindi ko intensyon na saktan ka. Nag-comment lang ako ng pabiro. Alam mong wala akong ibang mahal kundi ikaw. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, may biglang sumulpot na mensahe sa aking telepono. Galing ito kay Carla. Hey, free ka ba tonight? Let's talk about something important. Bigla akong kinabahan. Alam kong wala akong ginagawang masama, pero sa sitwasyon namin ni Mia, isang maling hakbang lang at baka tuluyan na akong mawalan. Napansin ni Mia ang pag-aalala sa mukha ko. Sino yan? Tanong niya, may bahid ng pagdududa sa kanyang boses. Si Carla, sagot ko, agad na pinagsisihan ng aking katapatan. Wala lang, may tinatanong lang. Umiling si Mia halatang hindi kumbinsido. Bakit hindi mo siya iwasan kung alam mong makakasira siya sa atin? Nasa gitna kami ng isang mahirap na pag-uusap nang biglang pumasok si Carla sa coffee shop. Kitang-kita ko ang gulat sa mukha ni Mia. Tumayo si Carla at lumapit sa amin. Sorry to interrupt, pero kailangan kitang makausap, Mark. Nakita kong bumilis ang paghinga ni Mia. Ano tong importanteng kailangan niyong pag-usapan? Tanong niya, hindi na itago ang pag-aalala. About the project sa work, mabilis na paliwanag ni Carla. Pero sa tingin ni Mia, mukhang hindi ito sapat. Nasa alanganin ako at hindi ko alam kung paano ko malulusutan ito. Pero bago pa man ako makahanap ng tamang salita, hinawakan ni Mia ang kamay ko. Mark, mahalaga ka sa akin. Pero kung hindi mo maipapakita na kaya mong umiwas sa mga bagay o tao na makakasira sa atin, paano natin aayusin ito? Naramdaman ko ang bigat ng sitwasyon. Alam kong kailangan kong pumili. Pero bago ko pa man masabi ang aking desisyon, tumunog ang phone ko. Isang email mula sa boss ko. Important meeting with all team members tomorrow. Be prepared. Sa gitna ng kaguluhan, isang ideya ang pumasok sa isip ko. Mia, bakit hindi natin pag-usapan ito pagkatapos ng meeting ko bukas? Baka may solusyon tayong makita kapag medyo kumalma na tayo. Tumango siya, pero alam kong hindi pa rin siya kumbinsido. Sa kanyang mga mata, nabasa ko ang pagod at pag-asa, na sana ito na ang simula ng aming pagkakasundo. Ngunit habang papalabas kami ng coffee shop, biglang nagring ang phone ni Mia. Sinagot niya ito at sa tono ng boses niya, alam kong pamilya niya ang nasa kabilang linya. Mark, kailangan kong umalis. May emergency sa bahay. Nagkahiwalay kami ng landas nang hindi pa naaayos ang aming problema. Ngunit sa pag-alis ni Mia, isang mensahe ang naiwan sa akin na sa kabila ng mga hindi pagkakaintindihan, mayroong mga bagay na mas mahalaga. At sa pagkakataong ito, ang pamilya ni Mia. Habang naglalakad papunta sa kotse ko, nagring muli ang phone ko. Isang email notification ang bumungad sa screen ko. Ang subject line, for your eyes only,
Mia's surprise. Nabasa ko ang laman at isang lihim na hindi ko inaasahan ang nabunyag. Sa puntong iyon, alam kong ang sorpresa ni Mia ay maaaring ang susi sa lahat ng ito. Ngunit ang tanong, handa ba akong harapin ang katotohanan? Pagkatapos ng ilang araw na hindi pagkikibuan, nagpasya akong harapin si Mia. Hindi na ako mapakali. Alam kong kailangan naming ayusin ito bago pa tuluyang lumalim ang hindi pagkakaintindihan. Kaya't isang gabi, nagpunta ako sa kanilang bahay, dala ang paborito niyang milk tea bilang peace offering. Pagdating ko sa kanilang bahay, nadatnan ko siyang nakaupo sa swing sa kanilang hardin, tila malalim ang iniisip. Lumapit ako ng dahan-dahan, hawak ang dalang milk tea. Mia, pwede ba tayong mag-usap? Tanong ko, puno ng pag-aalala. Hindi siya agad sumagot. Sa halip, tiningnan niya ako mula ulo hanggang paa, tila sinusuri kung seryoso ako o hindi. Sa wakas, bumuntong hininga siya at tumango. Sige, pero sana may paliwanag ka. Sabi niya, bahagyang malamig ang tono. Umupo ako sa tabi niya, iniabot ang milk tea na may kasamang nangiti. Ito muna, peace offering. Alam ko paborito mo iyan. Saglit siyang nangumiti, ngunit agad ring bumalik ang seryosong ekspresyon. Salamat, pero hindi iyan ang kailangan ko ngayon. Gusto kong malaman kung bakit mo ginawa yon. Napabuntong hininga ako. Mia, hindi ko intensyon na saktan ka. Hindi ko rin alam kung paano nagsimula ang lahat ng ito, pero gusto kong ipaliwanag ang side ko. Nagsimula ito nang makita mo ang message na yon sa phone ko, di ba? Tumango siya, hinihintay ang paliwanag ko. Yung message na yon, galing sa kaibigan kong si Alex. Nagpapanggap siyang babae online para lang makuha ang loob ng ex niyang hindi siya pinapansin. Humingi siya ng tulong sa akin para magpanggap na boyfriend niya online para magselos yung ex niya. Wala akong intensyon na lokohin ka. Alam kong dapat sinabi ko agad sa'yo, pero natakot ako na baka hindi mo maintindihan. Nagulat ako nang makita ang bahagyang pagluwag ng kanyang ekspresyon, pero hindi pa rin siya ganap na kumbinsido. Bakit hindi mo agad sinabi? Bakit kailangan kong malaman pa mula sa ibang tao? Nahihiya ako, Mia. Alam kong hindi sapat na dahilan yon, pero natakot akong mawala ka. Alam kong mali ako at kung kaya ko lang sanang ibalik ang oras, ginawa ko na. Tahimik lang siya, tila nag-iisip ng susunod na sasabihin. Bigla siyang nagsalita. Alam mo ba kung gaano kasakit ang makita yon? Na parang may ibang tao kang pinapahalagahan bukod sa akin? Naramdaman ko ang kirot sa kanyang boses at doon ko naramdaman ang bigat ng sitwasyon. Mia, ikaw lang ang mahal ko. Alam kong mali ako at handa akong gawin ang lahat para bumalik ang tiwala mo sa akin. Matagal siyang hindi sumagot. Tila naglalaban ang kanyang damdamin sa kanyang isipan. Hanggang sa wakas nagsalita siya, okay, naniniwala ako sa'yo. Pero sana sa susunod, maging honest ka na. Ayokong maramdaman na hindi ako importante. Nakangiti kong hinawakan ang kanyang kamay. Pangako, Mia, hindi na mauulit. Salamat sa isa pang pagkakataon. Lumambot ang kanyang mga mata at sa wakas ngumiti rin siya. Sige na nga, tatanggapin ko na tong milk tea mo. Natawa ako at sabay kaming uminom ng milk tea. Para bang sa wakas ay bumalik na ang lahat sa dati. Ngunit bago pa man kami tuluyang makapag-relax, biglang nag-ring ang phone ko. Si Alex, napatingin si Mia sa akin tila nagtataka. Sino yan? Si Alex, baka may problema, sagot ko, sabay sagot sa tawag. Bro, kailangan kita ngayon. Sigaw ni Alex sa kabilang linya, puno ng kaba at pagmamadali. Ano bang nangyayari? Tanong ko, nag-aalala. Yung ex ko biglang nagpakita dito sa bahay at hindi ko alam kung anong gagawin ko. Nagkatinginan kami ni Mia, parehong nagtataka sa nangyayari. Sandali Alex, kalma lang. Pupunta ako diyan, sabi ko sabay patay ng tawag. Anong nangyari? Tanong ni Mia puno ng curiosity. Si Alex may emergency. Kailangan ko siyang puntahan, sabi ko habang nagmamadaling tumayo.
Ako na ang bahala dito, sabi ni Mia sabay hawak sa kamay ko. Pero next time, sabihan mo ako agad, ha? Tumango ako, nagpaalam at agad na umalis. Habang nasa daan, hindi ko maiwasang mag-isip. Ano kaya ang nangyayari kay Alex at bakit ganoon na lang ang pag-aalala niya? Pakiramdam ko'y may hindi magandang mangyayari at iyon ay hindi ko pa nalalaman. Habang papalapit ako sa bahay ni Alex, isang katanungan ang bumabagabag sa akin. Ano kaya ang magiging epekto ng gabing ito sa aming relasyon ni Mia? Sa kabila ng lahat ng nangyari, alam kong ang pagtutulungan naming dalawa ang susi para sa mas matibay na kinabukasan. Ngunit sa likod ng lahat ng ito, may isang katanungan na naghihintay ng kasagutan, ang tunay na pagkatao ng ex ni Alex at kung ano ang maidudulot nito sa buhay naming lahat. Sa wakas, matapos ang ilang araw ng pag-aalala, nagkasundo kaming magkita ni Carla sa aming paboritong kafe. Hindi ko maitatanggi ang kabog ng aking dibdib habang papalapit ako sa lugar na iyon. Sa labas, nakita ko siya nakaupo sa isang mesa, naglalaro sa kanyang tasa ng kape. Nang magtama ang aming mga mata, nagpakawala siya ng isang ngiti na para bang nagsasabing, kailangan nating ayusin ito. Umupo ako sa harap niya at ilang sandali kaming nagkatinginan ng hindi nagsasalita. Ang mga tunog ng mga tao sa paligid, ang mahina ngunit masiglang musika ng kafe, at ang aroma ng sariwang brewed na kape ay parang background ng isang eksena sa pelikula. Sa wakas, binali ni Carla ang katahimikan. Alam kong pareho tayong nasaktan sa mga nangyari. Pero kailangan nating pag-usapan ito. Tumango ako, nararamdamang bumigat ang aking dibdib. Oo, kailangan natin, sagot ko. Hindi ko alam kung paano tayo umabot sa ganitong sitwasyon. Lahat ay nagsimula lamang sa isang simpleng post. Ang post na iyon, isang meme tungkol sa isang pusa, ang naging ugat ng aming hindi pagkakaintindihan. Ibinahagi ko ito sa aking social media, walang mali siya, at nagbigay ito ng maling impression kay Carla na para bang sinusuportahan ko ang isang bagay na alam niyang hindi ko naman talaga sinasang-ayunan. Ang mga komento mula sa iba naming kaibigan ay nagdagdag lang sa kalituhan. Sa totoo lang, hindi ko inakala na magre-react ka ng ganun. Sabi ko, sinubukang ipaliwanag ang aking panig. Alam mo naman na hindi ko sinasadya. Hindi ko man lang naisip na magiging issue ito. Napabuntong hininga si Carla na para bang sinusubukan ding ilabas ang lahat ng sama ng loob na iniipon niya. Alam mo, hindi lang naman ang post ang dahilan. Parang may mga bagay na nagpatong-patong. Siguro, hindi lang natin napapansin. Napaisip ako. Totoo nga, nitong mga nakaraang linggo, abala kami pareho sa kani-kaniyang trabaho. Halos hindi na kami nakakapag-usap ng maayos. Ang simpleng meme na iyon ay parang naging trigger ng lahat ng mga hindi pa namin naaayos na issue. Gusto ko lang malaman mo na hindi ko intensyon na saktan ka. Sabi ko, hinawakan ang kanyang kamay. Mahal kita, Carla, at hindi ko kayang mawala ka dahil lang sa isang hindi pagkakaintindihan. Alam ko, sagot niya, ngumiti ng bahagya. At mahal kita, kaya nga siguro sobrang naging emosyonal ako. Ayoko lang na may mga bagay na hindi natin napag-uusapan. Habang nag-uusap kami, unti-unti naming nararamdaman ang pagluwag ng aming mga dibdib. Parang isa-isa naming binubuksan ang mga kahon ng sama ng loob, mga insecurities at mga takot na akala namin ay hindi na apektado ang relasyon namin. Nagsimula kaming magtawanan sa ibang bahagi ng aming pinag-uusapan na pagtatanto kung gaano katawa-tawa ang ilang bagay na pinag-awayan namin. Alam mo, itong kafe na ito palaging nagbibigay sa atin ng magandang vibes. Biro ko, pilit na binabago ang usapan sa mas magaan na tono. Kailan kaya tayo huling nag-away habang nandito? Siguro noong nagkapalit tayo ng order, sagot ni Carla, natatawa. Pero mas malala ito kaysa sa order na iyon. At least ngayon, mas masarap ang kape. Nagpatuloy ang aming usapan
hanggang sa naramdaman naming parehong mas magaan na ang loob namin. Naisip naming maglakad-lakad muna pagkatapos para makapag-usap pa ng mas maayos. Habang naglalakad kami, bigla kong naalala ang isang bagay na ikinagulat ko. Carla, may sasabihin pala ako sa'yo. Simula ko, medyo kinakabahan. May nakita akong message sa social media kanina mula kay Mark. Alam mo bang may mga plano siyang bumalik dito? Nakaramdam ako ng bahagyang tensyon sa kanyang kamay na hawak ko. Si Mark, ang dati kong kaibigan na naging dahilan ng isa sa mga hindi pagkakaintindihan namin noon. Matagal na naming hindi siya nakakausap at ang ideya ng kanyang pagbabalik ay maaaring magdulot muli ng komplikasyon. Talaga? Tanong ni Carla, pilit na pinapanatili ang pagkakalma. Ano ang pakay niya? Hindi ko pa alam, sagot ko. Iniisip kung paano namin haharapin ang sitwasyong ito. Pero tingin ko kailangan nating maghanda. Alam mo naman kung gaano siya ka-persistent. Habang naglalakad kami, nagpatuloy ang aming pag-uusap. Ngunit sa likod ng aming mga isipan, ramdam namin ang paparating na pagsubok. Sa simpleng takbo ng aming mga hakbang, alam namin na hindi pa tapos ang lahat. Ang pag-aayos ng aming relasyon ay simula pa lamang ng mas malaking hamon na darating. Sa kabila ng lahat, naroon pa rin ang pag-asa. Basta't magkasama kami, alam kong kakayanin namin kahit ano pa ang mangyari. Ngunit hindi ko maikakaila ang kaba sa aking dibdib na para bang isang babala sa hindi pa namin alam na mangyayari. Ako'y nakaupo sa gilid ng kama, nakatitig sa kisame habang bumabalot sa akin ang malamig na hangin ng aircon. Ang mga mensahe ni Mia ay patuloy na umiikot sa aking isipan. Hindi ko lubos maisip kung paano nauwi sa ganito ang lahat. Ang simpleng komentaryo ko sa isang post ay nauwi sa isang malaking pagtatalo na tila wala ng katapusan. Akala ko ba naiintindihan mo? Ang sabi niya sa akin kanina, may halong inis at lungkot ang kanyang boses. Bakit mo kailangan pang makipag-chat sa kanya? Mahirap ipaliwanag dahil mukhang hindi niya matanggap na wala akong mali siya sa ginawa ko. Mia, kaibigan ko lang siya. Wala akong ibang intensyon. Sabi ko, ngunit alam kong hindi iyon sapat para sa kanya. Nagpaikot-ikot ako sa kama, hindi malaman ang gagawin. Hanggang sa napagdesisyonan kong tawagan siya. Kailangan naming mag-usap ng maayos, kailangan naming ayusin ito. Pero bago ko pa man maidayal ang kanyang numero, bigla kong naalala ang sinabi sa akin ng kaibigan kong si Carlo. Subukan mong makinig sa kanya. Baka may punto siya na hindi mo lang nakikita. Tama si Carlo. Marahil ay masyado kong binaliwala ang nararamdaman ni Mia. Masyado kong pinahalagahan ang sarili kong katuwiran at nakalimutan kong ang relasyon namin ay hindi lamang tungkol sa akin, kundi tungkol sa aming dalawa. Inihanda ko ang sarili ko at kinuha ang telepono. Huminga ako ng malalim at nagdayal. Mia, bati ko sa kabilang linya nang sagutin niya ang tawag. Pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Sa kabilang linya, narinig ko ang kanyang buntong hininga. Ano pa bang pag-uusapan natin, Leo? Ang kanyang boses ay malamig, ngunit may bahid ng pagod at pagsuko. Nais kong maintindihan ka, sabi ko. Alam kong nasaktan kita. Gusto kong malaman kung paano ko maibabalik ang dating tayo. Narinig ko ang katahimikan sa kabila. Alam kong iniisip niya ang mga susunod niyang sasabihin. Alam mo, Leo, hindi ito tungkol sa simpleng chat lang. Sa wakas ay sagot niya. Ito ay tungkol sa tiwala. Parang hindi mo inisip kung ano ang mararamdaman ko. Oo, tama ka, sagot ko. Kaya nga gusto kong ayusin ito. Alam kong kailangan nating magtulungan para maibalik ang tiwala. Isa na namang katahimikan ang bumalot sa amin. Hanggang sa marinig ko ang isang mahina at bahagyang naluluhang tawa mula sa kanya. Ikaw talaga, Leo. Palagi kang may paraan para pagaanin ang sitwasyon. Napangiti ako kahit hindi niya ako nakikita. Kasi ayokong mawala ka, Mia. Hindi ko kayang mawala ka. Mahal kita, Leo.
pero kailangan kong malaman na kaya mo akong piliin sa lahat ng oras. Sabi niya, Mia, ikaw lang ang aking pipiliin. Sagot ko, hindi na mauulit ito. Pangako. Sa puntong iyon, naramdaman ko ang pag-asa na unti-unting bumabalik. Marahil ay hindi pa huli ang lahat para sa amin. Marahil ay kaya pa naming ayusin ito. Ngunit bago pa man matapos ang aming pag-uusap, narinig ko ang isang kakaibang tunog. Isang notification mula sa aking telepono. May nagpadala ng screenshot sa akin, isang larawan ng pag-uusap ni Mia at ng isang lalaki na hindi ko kilala. Ang mga mensahe ay naglalaman ng mga bagay na hindi ko inaasahan mula sa kanya. Hindi ko alam kung ano ang gagawin o sasabihin. Ang mga mensahe ay tila mas malala pa kaysa sa anumang naisip kong kasalanan ko. Ang mga ito ay puno ng mga salitang nagpapakita ng emosyon at koneksyon na hindi niya ipinakita sa akin sa mga nakaraang linggo. Mia, sabi ko, pilit na pinipigilan ang pag-aalinlangan sa aking boses. Ano itong natanggap ko? Biglang naging tahimik sa kabilang linya. Alam kong naramdaman niya ang pagbabago sa tono ko. Ano ang ibig mong sabihin? Ito, sagot ko habang tinitingnan ang screenshot na nagliliyab sa aking screen. Sino ang lalaking ito? Hindi siya agad nakasagot. Sa halip narinig ko ang isang malalim na buntong hininga. Sa puntong iyon, alam kong may isang bagay na hindi niya sinasabi sa akin. At naramdaman ko ang bigat ng katotohanan na hindi ko alam kung handa ba akong malaman. Sa kabila ng lahat, umaasa pa rin ako. Ngunit sa isang bahagi ng aking isipan, may isang bulong na nagsasabing baka ito na ang katapusan ng aming kwento. Isang cliffhanger na hindi ko inaasahang haharapin. Nagsimula ang araw na tila ba normal lamang, ngunit alam kong may bumabagabag sa akin. Matapos ang ilang araw ng malamig na pakikitungo sa isa't isa, nagpasya akong oras na para mag-usap kami ni Mia. Hindi ko na kayang palampasin pa ang di pagkakaunawaan naming dulot ng isang simpleng online na mensahe. Nasa isang park kami ngayon kung saan madalas kaming mag-date noong maayos pa ang lahat. Magkahalong kaba at pananabik ang nararamdaman ko habang hinihintay siyang dumating. Napansin ko ang mga batang naglalaro sa paligid at mga magkasintahang masayang naglalakad. Para bang lahat sila ay may kanya-kanyang kwento at sa sandaling ito, kami ang bida sa kwento ng buhay namin na puno ng tensyon at hindi pagkakaintindihan. Ilang sandali pa dumating si Mia. Nakangiti siya, ngunit bakas sa kanyang mata ang pag-aalala. Umupo siya sa tabi ko at ilang saglit na katahimikan ang bumalot sa amin. Pareho kaming nag-iisip ng tamang salita na sasabihin. Mia, bungad ko, alam kong pareho tayong nagkamali. Hindi ko dapat hinayaan na lumaki pa ang maliit na bagay na ito. Napatingin siya sa akin at nakita ko ang lungkot sa kanyang mga mata. Oo, alam ko rin. Pero hindi ko rin maiaalis sa sarili ko na masaktan. Hindi ko inasahan na isang meme lang ang magiging sanhi ng away natin. Natawa ako ng bahagya. Meme lang pala, pero parang bombang sumabog sa atin, ano? Ngumiti siya, ngunit hindi pa tapos ang usapan. Alam mo, Paul, sa totoo lang, hindi lang iyon ang dahilan. Marami akong iniisip, at ang meme na yon ang naging hudyat ng lahat ng kinikimkim ko. Nagulat ako sa kanyang sinabi. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko. Marami akong nararamdaman na hindi ko maipaliwanag. Minsan naiisip kong hindi mo na ako naiintindihan. At siguro, ganun din ako sa'yo. Wika niya. Hindi ko alam kung ano ang sasabihin. Sa isang banda, ayaw kong masaktan siya. Ngunit sa kabilang banda, gusto kong maging tapat. Mia, mahal kita, pero siguro nga kinailangan natin ang hindi pagkakaintindihan na ito para magising at makita ang mga bagay na dapat nating pag-usapan at ayusin. Napatango siya at sa tingin ko naiintindihan niya ang aking punto. Mahal din kita, Paul. At sa totoo lang, natatakot akong mawala ka dahil lang sa hindi tayo nagkaintindihan. Hinawakan ko ang kanyang kamay. Wala akong balak na mawala ka.
Gusto kong ayusin ito. Gusto kong tayo. Ngumiti siya at sa wakas naramdaman kong bumalik ang init sa pagitan namin. Ngunit sa kabila ng pag-uusap na ito, may isang bagay na bumabagabag sa akin. Alam kong hindi pa tapos ang lahat. Parang may kulang. Habang naglalakad kami pauwi, biglang nagring ang cellphone ni Mia. Napansin kong nag-iba ang ekspresyon ng kanyang mukha habang binabasa ang mensahe. May problema ba? Tanong ko. Wala. Isang kaibigan lang na nagtanong kung kamusta na ako. Sagot niya, ngunit bakas ang pag-aalala sa kanyang boses. Hindi ko na siya inusisa pa, ngunit hindi ko mapigilang mag-isip. May lihim ba siyang itinatago? Bakit ganun na lang ang reaksyon niya sa simpleng mensahe? Nakarating kami sa kanyang apartment at nagpaalam ako. Kita tayo ulit bukas? Tanong ko. Oo naman, Paul. Salamat sa oras. Sagot niya. Naglakad akong pauwi na puno ng tanong sa isip. Nagsimula na kaming mag-ayos, ngunit may bahagi sa akin na hindi matahimik. Ano ang tinatago ni Mia at bakit parang hindi kumpleto ang pag-uusap namin? Habang naglalakad ako, biglang tumunog ang cellphone ko. Isang mensahe mula sa numero na hindi ko kilala. Binuksan ko ito at nabasa ang mga katagang. Alam mo ba ang totoo tungkol kay Mia? Napatigil ako sa aking paglakad at tila ba biglang bumagal ang oras. Ano ang ibig sabihin nito? Sino ang nagpadala ng mensahe? At higit sa lahat, ano ang totoo tungkol kay Mia na hindi ko alam? Sa sandaling iyon, nalaman ko na ang di pagkakaintindihan namin ay simula pa lang ng mas malalim na kwento. May malaking revelasyon na naghihintay at hindi ko alam kung handa ako sa kung anuman iyon. Nang bumalik ako sa aming apartment, ramdam ko ang bigat ng hangin sa bawat hakbang. Nasa isip ko pa rin ang mga nangyari sa coffee shop kanina. Hanggang ngayon, hindi ko pa rin lubos maisip kung paano nag-ugat ang lahat ng ito mula sa isang simpleng post sa social media. Ang sumpong ng modernong teknolohiya, isang maling interpretasyon, at nagkakaroon ng alitan na parang bagyong walang pasabi. Pagpasok ko sa loob, nakita ko si Mia na nakaupo sa sofa. Ang mukha niya ay puno ng pag-aalala. Hindi ko alam kung paano ko siya sasalubungin, ngunit alam kong kailangan kong maging matapat. Mia, ang bungad ko, sa tonong puno ng pagsisisi. Alam kong ang nangyari kanina ay hindi madali para sa atin, pero gusto kong ipaliwanag ang lahat. Tumingin siya sa akin, ang mga matay tila nagtatala ng bawat galaw ko. Sige, pakinggan kita. Pero sana totoo na ito, ha? Ang tono niya ay may halong pag-aalinlangan, pero naroon pa rin ang pag-asa na sana'y maayos pa ito. Umupo ako sa tabi niya, kinuha ang kanyang kamay, at hinayaang maramdaman niya ang sinseridad ko. Alam kong nagkamali ako sa pag-react sa post mo. Yung tungkol sa dinner na di ko nasipot. Hindi ko alam na para sa atin pala iyon. Ang akala ko kasi, isa lang sa mga usual gathering mo with friends. Sorry, hindi ko na nabasa ang buong caption mo. Masyado akong naging busy sa trabaho. Nakita kong unti-unting lumalambot ang kanyang ekspresyon, ngunit naroon pa rin ang bahid ng alinlangan. Pero bakit ganoon? Bakit mo ako pinagbintangan ng hindi maganda sa chat? Huminga ako ng malalim, sinusubukan kong ipaliwanag ang bahagi ng kwento na nagmumula sa aking perspektibo. Nakita ko kasi yung comment ni Mark sa post mo. Akala ko, siya, yung sinasabi mong special someone na makakasama mo sa dinner. Alam kong hindi ko dapat hinusgahan agad, pero nasaktan ako, Mia. Hindi ko lang alam kung paano ko iyon sasabihin sa'yo. Naramdaman ko ang bahagyang pagpisil niya sa kamay ko. Nakakalungkot naman kung ganon. Pero sana nagtanong ka muna sa akin para alam mo kung ano talaga ang nangyayari. Napabuntong hininga ako, ramdamang bigat ng sitwasyon. Oo, sana nga, pero hindi ko ginawa. At ngayon, nandito tayo. Nagkakaroon ng pagkakataon para ayusin ito. Hindi ko kayang mawala ka, Mia. Mahal na mahal kita. Sa puntong iyon, ngumiti siya ng bahagya.
ang nangiti na nagbibigay pag-asa sa amin. Mahal din kita. Kaya nga masakit ang nangyari eh. Pero ayoko nang mag-focus sa sakit. Gusto kong mag-focus sa kung paano natin maaayos ito. Sa pag-uusap naming iyon, naramdaman kong unti-unti nang naglalaho ang tensyon. Ngunit ang hindi ko inaasahan ay ang kasunod na mangyayari, isang twist na hindi ko inaasahan. Habang patuloy kaming nag-uusap, biglang nagring ang telepono ni Mia. Sandali lang, sagutin ko lang ito, sabi niya habang tumayo at lumayo ng bahagya para makipag-usap. Hindi ko na sana bibigyan ng pansin, ngunit nang marinig ko ang kanyang tono, agad akong nag-alala. Mia, sino yan? Tanong ko nang natapos ang tawag. Tumingin siya sa akin, halatang nag-aalangan. Si Mark, nag-sorry siya. Sinabi niya na hindi niya intensyon na makialam sa relasyon natin. Pero may sinabi siyang hindi ko inaasahan. Anong sinabi niya? Huminga siya ng malalim, tila nag-iisip kung paano sasabihin ang susunod na mga salita. Sabi niya, may kailangan tayong malaman tungkol sa kanya, na hindi lang siya basta kaibigan. Ang mga salitang iyon ay tila bumagsak sa akin na parang isang bomba. Ano ang ibig sabihin ni Mark? Ano ang kailangan naming malaman? Sa kabila ng pag-aayos namin ni Mia, naroon pa rin ang tanong na hindi ko alam kung paano sasagutin. Napatingin kami sa isa't isa, parehong nag-iisip kung ano ang susunod na hakbang. Sa likod ng lahat ng ito, nararamdaman ko ang pag-usbong ng isang bagong problema, isang cliffhanger na maaring magdala ng panibagong yugto sa aming pagsasama. Habang nananatili kaming magkatabi sa sofa, ang mundo sa paligid namin ay tila nag-iba. Isa lamang ang sigurado. Kailangan naming harapin ang bagong hamon na ito ng magkasama kahit gaano pa ito kahirap. Sa kabila ng lahat, ito ang simula ng isang bagong kabanata. Ang paglalakbay sa paghahanap ng katotohanan sa likod ng mga salita ni Mark. Pagkatapos ng 3 araw na malamig na katahimikan sa pagitan namin ni Mia, hindi ko na kaya. Parang may naglalakad na elepante sa loob ng dibdib ko. Mabigat, masikip, at halos hindi ako makahinga. Ang gulo namin nagsimula lang naman sa napakababaw na dahilan. Isang screenshot na ipinadala sa kanya ng kaibigan niyang si Carla. Nandoon ako, kasama si Anne, isang kaibigan ko mula college, at tila ba ang usapan namin sa chat ay masyadong malapit para sa paningin ni Mia. Pero iyon nga ang problema, tila. Dahil kung titingnan mo lang ang screenshot, parang may mali siya. Pero kung babasahin mo ng buo ang konteksto, wala. Simpleng usapan lang tungkol sa group project ni Anne sa trabaho at humingi siya ng advice. Sabi ko, anytime basta ikaw, you know I got you. Tapos pinutol ni Carla ang mensahe doon. Hindi niya isinama ang sumunod na linya. Huwag kalimutan si Mia, baka magtampo siya na may oras ako para sa'yo pero wala sa kanya. Ang labo, bulong ko sa sarili ko habang tinitingnan ang phone ko. May 6 na missed calls ako kay Mia noong araw na nag-away kami. Pero dahil sa inis ko, hindi ko siya sinagot. Sa huli, siya ang tumigil sa pagtawag. At simula noon, tahimik na lang. Tahimik na parang bagyong paparating. Ramdam mo ang tensyon sa hangin, pero wala kang magawa kundi hintayin ang pagbagsak ng unang patak ng ulan. Nasa kwarto ako, palakad-lakad, iniisip kung paano ko sisimula ng paghingi ng tawad kahit pakiramdam ko hindi ko naman kasalanan. Kasalanan ba talagang maging mabait at tumulong sa isang kaibigan? Pero sa isip ko, mas importante si Mia kaysa sa pride ko. Kaya binuksan ko ang phone ko at tinawagan siya. Hello? Sagot niya, malamig ang boses. Mia, simula pa lang parang natuyuan na ako ng laway. Pwede ba tayong mag-usap? Please? Sandaling katahimikan ang sumunod bago siya sumagot. Bakit? May bago ka na bang screenshot na ipapaliwanag? Napabuntong hininga ako. Hindi, gusto ko lang itama ang lahat. Please Mia, magkita tayo. Sabihin mo kung saan. Sa cafe sa kanto, sagot niya ng walang emosyon.
30 minutes. Nakarating ako sa cafe na mas maaga sa usapan namin. Umupo ako sa isang sulok na mesa at tinignan ng paligid. Ang amoy ng kape, ang tunog ng mga baristang abala sa pag-steam ng gatas, at ang mga taong tila walang pakialam sa mundo ay nagbigay sa akin ng kakaibang pakiramdam ng kalmado. Pero ang kalmadong iyon ay nawala nang makita ko siyang pumasok. Si Mia, ang babaeng minahal ko ng 3 taon. Ang babaeng kayang magpatigil sa oras sa isang ngiti. Pero ngayon, hindi siya ngumingiti. Suot niya ang paborito niyang puting dress na may floral prints, pero hindi niya dala ang dati niyang masayahing aura. Umupo siya sa harap ko, at hindi pa man nagsisimula ang usapan namin, tumingin siya sa akin ng diretso, parang sinisiyasat ang kaluluwa ko. Ano na naman ba? Tanong niya. Mia, alam kong galit ka, pero gusto kong linawin lahat. Huminga ako ng malalim at inilabas ang phone ko. Ito ang buong screenshot, Mia. Hindi ko alam kung bakit hindi pinadala ni Carla ang buong usapan. Pero wala akong ginawang masama. Kinuha niya ang phone at binasa ang mga mensahe. Kitang-kita ko ang unti-unting pagluwag ng ekspresyon niya. Pero hindi pa rin siya nagsalita. Alam kong mali na hindi kita kinausap agad. Pero natakot ako na baka kahit anong sabihin ko, hindi mo rin paniniwalaan. Kaya hinayaan ko na lang. Mali ako roon, Mia. Patawarin mo ako. Ibinalik niya sa akin ang phone. Tumitig siya sa akin at sa unang pagkakataon sa 3 araw, ngumiti siya. Maliit na ngiti pero sapat na para maibsan ang bigat na nararamdaman ko. Okay, naiintindihan ko na, sabi niya. Pero bakit kasi hindi mo agad ipinaliwanag? Baka kasi hindi mo ako pakinggan, sagot ko. At saka, may tiwala naman ako na alam mong hindi kita lolokohin. Alam kong hindi mo ako lolokohin, pero minsan kasi, ang dating ng mga bagay, iba. At sa totoo lang, hindi lang naman tungkol sa screenshot to tumigil siya sandali, tila may iniipon na lakas ng loob. Pakiramdam ko kasi lately hindi mo na ako priority. Parang lahat ng tao may oras ka, pero ako, kailangan pa kitang habulin. Parang sinampal ako ng mga salita niya. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Totoo bang napapabayaan ko siya? Sa sobrang pagnanais kong maging mabuting kaibigan, nakalimutan kong maging mabuting kasintahan. Mia, hindi ko alam na ganon ang nararamdaman mo, sabi ko halos pabulong. Pero salamat sa pagsabi, babawi ako, promise. Tumango siya, pero bago siya makasagot, biglang tumunog ang phone niya. Sinagot niya ito at nakita ko ang gulat sa mukha niya. Bakit nandito ka? Tanong niya sa kausap. Anong ibig mong sabihin? Tanong ko, pero hindi niya ako pinansin. Tumayo siya bigla at lumingon sa pinto ng kafe. Lumingon din ako at nanlaki ang mga mata ko. Nakatayo doon si Anne, hawak ang phone niya at may kakaibang ekspresyon sa mukha. Mia, sabi ni Anne, may dapat kang malaman. Nang magising ako kinaumagahan, dama ko pa rin ang bigat ng nangyari kagabi. Nag-away kami ni Mia dahil sa isang walang kwentang bagay na nauwi sa hindi pagkakaintindihan. Sino ba naman kasi ang mag-aakala na ang simpleng pag-like ko sa isang post ng dati kong kaklase sa college ay magiging sanhi ng aming pagtatalo. Pero sa kabila ng lahat, alam ko na hindi simpleng away lang ito. May mas malalim na dahilan kung bakit naging ganoon ang reaksyon ni Mia. Pagbaba ko mula sa aking kwarto, nakita ko ang isang tasa ng kape sa mesa. Si Mia pa rin ang gumawa nito. Kahit galit siya, hindi niya nakakalimutan ang mga maliliit na bagay na nagbibigay sa akin ng kasiyahan. Minsan, naiisip ko kung paano ko siya nagiging dahilan ng kanyang sama ng loob. Sinubukan kong tawagan siya, pero hindi siya sumasagot. Sa halip, nag-iwan siya ng mensahe sa akin sa chat. Huwag mo na akong tawagan. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Masakit ang mga salitang iyon, pero alam kong kailangan ko siyang bigyan ng espasyo. Kaya't nagpasya akong umalis ng bahay
at maglakad-lakad. Habang naglalakad ako, iniisip ko ang mga nangyari. Paano nga ba kami napunta sa ganitong sitwasyon? Nang makarating ako sa parke, umupo ako sa isang bakanteng upuan. Sa hindi kalayuan, may nakita akong magkasintahan na magkahawak kamay at masayang nag-uusap. Naalala ko tuloy ang mga panahong ganoon din kami ni Mia, walang alitan, puno ng tawanan, at masaya lang sa simpleng mga bagay. Pero sa paglipas ng panahon, nagbago rin ang lahat. Biglang tumunog ang aking cellphone. Isang mensahe mula kay Mia. Gusto kitang makita. Nasa dati nating tagpuan sa coffee shop. Sana makapunta ka. Hindi na ako nagdalawang isip pa. Agad akong sumakay ng jeep papunta sa coffee shop na tinutukoy niya. Sa biyahe, hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nervyos, excitement, takot. Baka ito na ang pagkakataon upang ayusin ang lahat. Pagdating ko sa coffee shop, agad kong nakita si Mia. Nasa sulok siya ng shop, hawak ang isang tasa ng kape at tila lumilipad ang isip. Lumapit ako at umupo sa tapat niya. Salamat at pumunta ka, bungad niya. May lungkot sa kanyang mga mata pero may bahid rin ng pag-asa. Ako ang dapat magpasalamat. Pasensya na kung naging dahilan ako ng sama ng loob mo, sagot ko. Nagkaroon ng katahimikan sa pagitan namin. Pareho kaming walang masabi, tila nag-aalangan kung paano sisimulan ang pag-uusap. Sa wakas, siya na ang bumasag sa katahimikan. Alam kong maliit na bagay lang yon, pero sa totoo lang, hindi yung pag-like mo sa post ni Sarah ang ikinagalit ko. Pakiramdam ko kasi, hindi mo na ako pinapahalagahan tulad ng dati, na parang nagiging ordinaryo na lang lahat. Hindi ko inaasahan ang kanyang sinabi. Parang may kirot sa dibdib ko nang marinig iyon. Totoo bang ako ang naging dahilan ng kanyang insecurities? Mia, hindi ko sinasadya. Hindi ko alam na ganoon ang nararamdaman mo. Siguro nga, naging kampante na ako. Pero gusto kong malaman mo na mahal kita at handa akong ayusin ang mga pagkukulang ko. Napangiti siya kahit may mga luha sa kanyang mga mata. Alam ko naman yon. Kaya nga kahit papaano, gusto kong ayusin natin ito. Pero kailangan din nating magtulungan. Tumango ako. Oo, at handa akong gawin ang lahat para maging maayos ulit tayo. Para kaming nagkaroon ng bagong pag-asa sa mga sandaling iyon. Parang nabunutan ng tinik ang aking dibdib. Pero sa kabila ng lahat, alam kong hindi pa tapos ang lahat. Kailangan naming magsikap pareho para sa relasyon naming ito. Bumili ako ng 2 piraso ng cake at inaya siyang kumain. Habang kumakain kami, nag-usap kami tungkol sa mga plano namin sa darating na weekend. Nang biglang may lumapit sa aming isang babae. Hindi ko siya agad nakilala pero pamilyar ang kanyang muka. Si Sarah, ang dati kong kaklase na pinag-ugatan ng aming away. Hi, sorry kung istorbo ako, sabi ni Sarah, pero kailangan kong sabihin ito sa iyo, Mia. Nagtataka kaming dalawa ni Mia. Ano ang sasabihin ni Sarah? May kinalaman ba ito sa nangyari kagabi? Napatingin ako kay Mia at kita ko sa kanyang mga mata ang parehong katanungan. May kailangan kang malaman, patuloy ni Sarah, tungkol sa nangyari sa online. Hindi ko alam kung ano ang mararamdaman ko. Nag-aalala, curious o natatakot sa maaring ibunyag ni Sarah. Ngunit naroon ang isang bagay na nagsasabing kailangan naming malaman ito. Ano kaya ang sasabihin ni Sarah? Ito na ba ang susi para matuldukan ang aming hindi pagkakaintindihan? O baka may mas malalim pa siyang ibubunyag? Sa mga sandaling iyon, napagtanto ko na mas marami pa kaming kailangang harapin. Pero sa kabila ng lahat, handa akong makinig at harapin ito kasama si Mia. Sa gitna ng nakabibinging katahimikan, hindi ko maiwasang tanungin ang sarili ko paano kami nauwi ni Alice sa ganitong sitwasyon. Sa bawat sandali ng aming pagkakilala, akala ko'y kilalang kilala ko na siya. Ngunit tila ba'y may mga lihim na hindi ko naaninag, mga piraso ng palaisipan na hindi ko napagtuunan ng pansin. Ano bang nangyari, Athan?
Tanong ni Alice. Ang kanyang tinig ay puno ng hinanakit. Ang kanyang mga mata ay tila mga batis na nag-aantay na bumuhos. Paano mo nagawang magtiwala sa mga nakikita mo sa internet kaysa sa akin? Tumingin ako sa kanya, ang kanyang mukha ay puno ng damdamin. Sino nga ba ang mag-aakala na ang isang simpleng meme na may maling kuha ng screenshot ang magiging sanhi ng ganito kalalim na hidwaan? Isang bahagi ko'y gustong magpaliwanag, ngunit isang bahagi rin ay naguguluhan kung paano namin haharapin ang lahat ng ito. Alam kong mali, Alice, sagot ko. Pilit na hinuhugot ang lakas mula sa aking dibdib. Pero nakita mo rin, di ba, ang mga mensahe sa social media, ang mga komento. Parang totoo. Paano mo nagawang pagdudahan ako? Tanong niya muli, ang kanyang tinig ay may halong sakit at pagod. Sa lahat ng pinagdaanan natin, napabuntong hininga ako, pilit na inaalala kung paano nagsimula ang lahat. Isang gabi, habang nag-scroll ako sa social media, may nakita akong post na tila ba'y nagpapakita ng screenshot ng chat ni Alice at ng isa sa kanyang kaibigan. Sa mga mensahe, parang may ibang kahulugan ang mga salitang binitiwan niya, mga pahiwatig na parang may itinatago siya sa akin. Sa aking galit at selos, hindi ko na naisipang tanungin siya agad. Masyado akong nadala ng bugso ng damdamin at ng mga komento mula sa mga taong walang alam sa aming relasyon. Alam kong nagkamali ako. Ulit ko, mas malumanay na ngayon. Masyado akong nadala ng takot na mawala ka. Masyado akong nagpadala sa mga nakikita ko online. Tumingin siya sa akin, tila ba sinusukat ang katapatan ng aking mga salita. Ethan, hindi ko ginusto na dumating tayo sa ganito. Pero paano natin maibabalik ang tiwala kung sa isang iglap lang kaya mong magduda sa akin? Patawad, Alice, sabi ko, ang aking mga matay nagmamakaawa sa kanya. Sabihin mo kung paano ko ito maitatama. Ayokong matapos ang lahat ng ganito lang. Tahimik siyang tumingin sa akin. Ang kanyang mga matay tila naglalaban sa sarili nilang damdamin. Sa kabila ng aming away, naroon pa rin ang pag-asa sa kanyang mga mata. Ngunit bago pa man siya makapagsalita, biglang nagring ang kanyang telepono. Sandali lang, sabi niya habang sinasagot ang tawag. Habang nag-uusap siya, napansin kong nagiba ang kanyang ekspresyon. Mula sa lungkot, napalitan ito ng pagkabigla. Pagkatapos ng tawag, binalingan niya ako. Ethan, may kailangan tayong gawin. Ano iyon? Tanong ko, naguguluhan kung ano ang nangyayari. Basta sumama ka na lang, sagot niya, mabilis na nagbihis at hinila ako palabas ng pintuan. Habang nasa biyahe kami, hindi ko mapigilang mag-alala. Ano ang nangyayari? Ito na ba ang simula ng wakas ng aming pagsasama? O baka naman may bagong simula na hindi ko inaasahan? Sa tingin mo ba, kaya natin to? Tanong ko, pilit na hinahanap ang kanyang kamay upang damhin ang init nito. Kailangan nating subukan, Ethan, sagot niya, kasabay ng isang mahigpit na pagpisil sa aking kamay. Nang makarating kami sa destinasyon, hindi ko inaasahan ang aking nasilayan. Isang maliit na kafe na puno ng mga tao. Sa gitna ng lahat, isang lalaki ang pamilyar sa akin. Siya iyong nasa screenshot na pinagmula ng aming alitan. Bakit tayo nandito? Tanong ko, ngunit si Alice ay nagpatuloy papasok sa kafe. Ang lalaki ay nakatingin sa amin, may hawak na laptop. Alice, Ethan, mabutit dumating kayo. Bati niya, may halong kaba at saya sa kanyang mukha. Ano to? Tanong ko habang si Alice ay umupo sa tabi ng lalaki. Ethan, may dapat kang makita, sabi ni Alice, at sana sa oras na matapos ito, maliwanagan ka na. Nagulat ako nang ipakita ng lalaki ang screen ng kanyang laptop. Isa itong video na hindi ko inaasahan. Isang prank video na may kinalaman sa mga screenshot na nakita ko. Ang lahat ng iyon ay bahagi lamang ng isang kalokohang hindi ko inaasahan. Ang aking mundo ay tila bumaligtad.
Sa isang iglap, lahat ng aking mga pinagdudahan at mga hinanakit ay naglaho. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, tumunog ang isa pang tawag mula sa telepono ni Alice. "Hello?" Sagot niya habang ako'y naguguluhan pa rin sa mga nangyayari. Ang kanyang mukha ay muling nagbago mula sa pagkalito at pagkagulat na palitan ito ng takot. "Ethan," bulong niya, ang kanyang tinig ay nanginginig. "Kailangan nating umalis ngayon na."